Isaiah chapter 43 verse 2. Pagkat ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan yaon. Pagkat ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o magniningas man ang alab sa iyo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Dakilain natin siya at patuloy po natin siyang luwalhatiin, pasalamatan, papurihan sa ating mga buhay sapagkat siya ang ating Diyos na napakabuti na Diyos, mapagmahal na Diyos, mapagpatawad na Diyos, tapat na Diyos. Kaya sa umagang ito, I want to share all of us, everyone, ang devotion sa atin ng Lord is sa book na, sa aklat po ng mga Isaiah o sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 2 na sinasabi po ng salita ng Panginoon, pagkat ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pinapakita po dito sa sinabi ng ating Panginoon na kapag tayo daw po ay dumaan sa tubig, hindi po ito as in literal na tubig na dadaan ka sa tubig. Yung tubig na tinutukoy dito ng Panginoong Diyos na dadaanan natin, ito yung mga suliranin na pinagdadaanan natin sa buhay. Is it the problem? Amen? Or trials man? Amen? Na kapag dumaan daw po tayo sa ganung sitwasyon ng buhay natin, sari-saring problema o anumang sitwasyon, ang pangako sa atin ng Diyos, siya po ay sasa atin. Siya po ay sasa iyo, sasa akin, at sa atin lahat. Ganon din sa mga ilog, hindi katatakpan niyaon. Yan, hindi tayo tatakpan ng problema o mga anumang sitwasyon. Yung ilog na tinutukoy dito, hindi ito literal na ilog. Amen? Ito po yung mga problema na ating kinakarap sa buhay na hindi tayo hahayaan ng Diyos na matakpan o matabunan nito. Dahil bakit? Kasama natin ang Diyos. Palagi siyang nasa iyo, nasa atin lahat. Sabi rito, pagkat ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Kapag, yun nga, ang apoy na tinutukoy dito, tumutukoy pa rin ito sa mga problema na ating kinakaharap. Problema sa karamdaman, problema sa asawa, problema sa ano pa, sa financial, sa mga bayarin. Amen? At sari-sari, iba pa. Amen? Katulad na lang mga anxiety, stress na nagaganap sa atin ngayon, di ba? Mga nangyayari na kung saan hindi hahayaan ng Diyos na matabunan ka ng mga problema. Amen? Dahil ang Panginoon po ay sasa iyo. Hindi kahayaan ng Diyos or hindi tayo hahayaan ng Diyos na masunog ng init ng problema sa buhay natin o mga sitwasyon. Dahil sasamahan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Ang tangi nating gawin, ang tangi mong gawin, kumapit ng mahigpit sa Kanya. At pag-pray natin sa Lord, hingi natin yung kamay niya na tayo po ay hawakan niya ng mahigpit upang hindi tayo makabitaw. Amen po. Then, hindi lang tayo dapat ang humawak sa Panginoon. 'Di ba? Ang Lord din higit ang siyang hahawak sa ating buhay. Kasi kapag tayo po ay humawak sa Panginoon, may tendency po na baka makabitaw po tayo sa mga kamay niya. Pero kapag ang Lord hinayaan natin na siya yung humawak sa iyo, humawak sa buhay mo, sa buhay natin, tiyak hindi niya tayo hahayaang makabitaw sa mga kamay niya. Amen po. At kakapit tayo sa mga kamay niya kasi hawak niya tayo. Hawak niya ang buhay natin. Kaya ikaw, kaibigan, kapatid, kung dumaranas ka ng ilog, tubig o sunog sa buhay mo, which is mga problema, kung naiinitan ka man ng problema sa buhay mo, kapit ka sa Panginoon. Ihingi mo yung kamay niya, nakapitan ka niya, hawakan ka niya ng mahigpit. Tiyak, hindi ka niya hayaang makabitaw sa mga kamay niya. Dahil para sa Kanya, ikaw ay Kanya. Amen? Pagmamayari ka niya, hindi ka niya pababayaan, hindi niya hahayaan na malugmok ang buhay mo nang dahil lang sa problema o sa anumang sitwasyon. Amen? O maging sa mga anxiety, depress, stress, ano pa man yan. Dahil lagi mong tatandaan, God is with you. God is with us. Kasama natin palagi ang Diyos. Amen? So yun lang mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Huwag kang malungkot. Amen? Huwag kang mamroblema. Kasama mo ang Lord, kakapitan ka niya, hahawakan ka niya. Amen? So yun lamang. God bless you and Jesus loves you and I love you all. Bye!